Conclusion. So, camera obscura. So, ito yung pinaka first ever na camera na naimbento ng tao. So, camera obscura. Ito yung first ever na ginamit na camera noong around 400 BC. And ang pinaniniwalaan na gumawa nito or nag-imbento nito is si Alzahin. Alzahin yung pangalan niya. So, basically, ito ay isang kwarto na madilim. No? And most common na tawag dito is dark room. So, isa itong box, tapos may maliit na butas sa gitna para makapasok yung ilaw. So, yung image na pinoproject nito is lumilitaw siya doon sa wall. Tapos, kasi nga box yung yung camera na yon. So pag nag-project siya ng image dun sa box, lumilitaw siya doon sa wall sa pinakadulo ng box. Tapos yung image na yon is nagiging inverted siya, so hindi siya accurate. Hindi accurate yung kuha kasi nga inverted siya. So yung pinakaunang tao na kumuha ng picture or nag-take ng isang picture is si Joseph Nicephore Nevsky. So isa siyang French scientist. So kumuha siya ng isang litrato noong 1826 sa labas ng bahay nila. So next naman is exposure. So simplihan lang natin yung explanation sa exposure kasi madali lang naman din to. So exposure, or tinatawag nilang exposure triangle, so sa field ng photography is very important ito kasi ito yung nagbabalance ng picture. Yung kumbaga ito yung para maging clear or maging detailed yung isang picture, kailangan dapat yung exposure triangle is balance. So dapat pantay-pantay sila, walang nangingibabaw sa kanila, dahil pag merong nangingibabaw sa kanila, baka yung picture na kinukuha mo is hindi maging clear or hindi tama yung pagkakakuha mo sa picture. So yung exposure is binubuo siya ng aperture, ISO, and shutter speed. So mamaya pag-aaralan natin lahat ng tatlong yon. So yun. So punta na tayo sa ISO. So ISO, based naman sa image na nakikita nyo, ayan. So pag yung ISO mas mababa, mas nagiging darken yung picture. And pag naman yung ISO is tinaas mo, ayan, for example yung ISO 100, so mas darken yung picture. So ISO 200, ISO 400, ISO 800 hanggang ISO 1600, mas nagiging maliwanag yung picture, mas nagiging bright siya. So ang ISO is pinapalinaw niya or binabrighten niya yung isang picture or dinadark niya. So kapag kunwari magpipicture ka, nasa madilim ka or nasa hindi maliwanag na lugar, so yung ISO mo itaas mo para maging bright yung picture. Pero yung problema lang doon, kapag mas mataas yung ISO na ginagamit mo, is nagiging agitated yung picture or may mga unnecessary na lumalabas dito, no? Kumbaga yung mga maliliit na details niya is
mas nagiging sabog-sabog or hindi siya nagiging malinaw. So, if binaba mo naman yung ISO mo, kunwari, nasa maaraw ka na lugar, so nag-take ka ng picture doon, kunwari, nasa beach ka, ganyan. So, i-lessen mo yung ISO para ma-darken and hindi masyadong maging mailaw yung picture mo. Mas magiging ano siya, mas magiging ano kasi tawag dito, mas magiging clean siya or sharp yung image. Kasi nga, pag mas mababa yung ISO mo, mas magiging, ayan na, producing clean or sharp image. So, yun. So, next tayo. So, next naman, megapixel. So, madalas makikita nyo to pag bumibili kayo ng mga phone or camera. May makikita kayo na sa manual na ganito yung megapixel niya, ganito kalaki. So, ang megapixel is isang tiny pixel or it's isa itong parang dot na yung dot na yun is nagpo-produce siya ng maraming colors. So, yung dot na yun is nakakatulong para mag-produce ng image natin pag kumukuha tayo ng litrato. So, for example, yan nga yung megapixel. So, 1 megapixel is equivalent to 1 million pixel. So, sa isang pixel or sa isang megapixel is binubuo lang siya ng 3 colors. So, yung 3 colors na yun is color red, blue, and green. So, yung tatlong color na yun, kaya na mag-produce ng maraming kinds of color sa isang image. So, if mas malaki ang megapixel natin sa isang picture or sa isang camera na kukunan mo, mas magiging detailed yung pipicturan mo or yung lalabas na image. For example, na meron kang 40 to 60 na megapixel, mas magiging detailed or mas magiging malawak yung picture na makukuha mo. So, punta naman tayo sa aperture. So, ang aperture naman is, dito naman, simple lang naman to, no? Pag mas mababa yung aperture, mas focus siya doon sa object na pinipik mo. Like for example, sa nakikita nyong image, yung 4.1 or yung mas buka na mas buka siya, mas nagfo-focus siya doon sa taong pinipicturean mo. The rest ng nasa likod or nasa paligid niya is nagiging blurry. So, pag naman mas hindi siya buka, katulad nung dun sa F22, mas nafo-focus niya yung lahat. So, yung tao tsaka yung nasa background niya is makukuha niya ng malinaw and walang blurred. Hindi katulad dun sa isa na kapag mas buka, mas nagiging blurry yung nasa background, tapos yung mas lalo siya nagpo-focus doon sa tao na pinipicturean mo or bagay. So, yun lang naman sa aperture. So, next naman is, ayan, kikita nyo. So, depth of field, ayun nga yung sinasabi ko kanina. So, if mas mababa yung ginamit mong aperture, mas magpo-focus siya doon sa bagay na pinipicturean mo or tao na pinipicturean mo. Katulad doon sa nasa picture doon sa taas, so mas focus niya doon sa parang wolf or aso. So mas nag-focus yung camera niya doon sa mismong wolf or aso na yon. So the rest na nasa surroundings niya or nasa background niya is nagiging blurry. So yung nasa babang picture naman is gumamit siya ng
mas mataas na aperture or mas maliit yung pagkakabuka sa camera, mas lumilitaw lahat ng nasa paligid niya or nasa background, and mas nagiging visible sila and hindi sila nagiging blurry, hindi katulad nung nasa first picture. So next naman is shutter speed. So ito naman is yung bagal or bilis ng pagsagap ng ilaw sa isang picture. For example, kumukuha ka ng picture ng mga tao na tumatawid sa pedestrian, then ginamit mong shutter speed is slow shutter speed. So pag ginamit mong slow shutter speed, mas maraming light ang pumapasok and mas nagiging brighter siya, pero nagiging blurry yung capture, lalo na kapag gumagalaw yung mga pinipicturan mo. So hindi siya nagiging malinaw yung picture kasi nga slow shutter speed niya. Kumbaga nahihirapan siyang makuha yung mga tao na gumagalaw or may mga movement. So sa fast shutter speed naman tayo. So yung fast shutter speed naman, so pag ito yung ginamit mo, dahil nga fast siya, and ang ano dito is mas less yung pumapasok na ilaw, and mas darker siya. So nagiging darker siya, pero kapag naman, hindi siya blurry kapag kumukuha ka ng mga tao na may movement, kasi sa sobrang bilis ng shutter speed na to, parang nafe-freeze niya yung motion ng mga tao na pinipicturan mo doon sa pedestrian. So parang nahihinto niya yung paggalaw and nakakapture niya ng maayos and malinaw. So kapag kukuha ka ng mga picture na may mga movement, for example, jogging, walking, around, mga kotse na dumadaan, mas usable yung shutter speed na mabilis. So lastly is key learnings. So understanding the parts and function of a camera helps photographers captured clear and accurate images. Each camera part, such as the lens, shutter, aperture, and ISO, plays an important role in controlling light, focus, and image quality. In forensic photography, proper use of these parts ensure that the crime scene evidence is documented clearly and can be used for investigation and legal purposes. So, yung key learnings lang naman dito is, bago mo pasukin yung photography or bago ka picture ng kunwari sa mga crime scene, dapat maintindihan mo muna yung basic function and basic parts ng isang camera. So yun ang katulad ng mga lens, shutter, aperture, and ISO. Kailangan matutunan mo muna ito, paano gamitin or paano i-adjust, dahil ito yung nagko-control ng light, ng focus, and ng image quality ng isang picture na kukunan natin. So yun lang. Thank you.